Maiden Ocao, shout out sa iyo. No, babalikan ko lang ng mabilisan etong mga tumitira kay Martin Romualdez ho, mga boss chief amuser. Sila Chis Escudero, sila Inday Sara Duterte, na lagi nating sinasabi dito, eto mga banat ng banat kay Martin Romualdez at paulit-ulit, Ma'am Priscilla Ramasamy, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Martin Romualdez at pilit na isinasama at pilit na sinasabi, mastermind lang lahat ng ito ay si Martin Romualdez, pero wala naman hong maipakitang mga ebidensya, mga bossing. Kumbaga, kahit nga po yung talumpati na napakahaba ni Chis Escudero, mga bossing, wala naman ho yun eh. Di ba? Umpisahan nyo, sinabi pa sa amin, uy, abangan nyo, yung ni Chis, yung talumpati niya doon sa Senado, mahaba yun. Mga 3 hanggang 4 na minuto. Simulan nyo sa umpisa, mga kababayan, hanggang sa dulo, binabanggit niya yung pangalan na Martin Romualdez, pero wala man lang na ipakitang dokumento, ebidensya, or miski man lang picture na magdidiin or susuporta doon sa kanyang mga sinasabi. Wala, mga kababayan. Bagkos, parang ang nangyayari lang ho, mga boss chief amuser, yung mga issue sa kanya na merong mga resibo na may mga ipinapakita, parang ipinapasa niya lang ho sa iba. Naalala nyo, no? Si Bernardo, mismong pinangalanan si Chis Escudero, no? Sabi nga dito sa balita na ito, ex-DPWH Yusek Roberto Bernardo, at hindi po maliligtas yung mga pangalan na yung Binay. Di ba nasabi din dyan? Nasabi din ni Yusek Bernardo yun, pati si Binay. Di ba? Sila, kung hindi ako nagkakamali, pati sila Bus Jewel at at yung isa. Di ba? Yung si Bus Jewel at si Bus Jinggoy, nasabi din. Ayan ex-DPWH Yusek Roberto Bernardo reveals meeting with Escudero. At ito pa ho ang nakakatawa, mga kababayan. Merong ilinabas na witness yung kampo ni Marcoleta laban po dito kay Martin Romualdez. Sablay pa ho. Naalala nyo si Gutesa? Nung toko nyo yun. Si Gutesa, puro salita bumabasa na lang, hindi pa alam kung ano yung kanyang binabasa. Doon sa affidavit niya, ang sinasabi niya is gusto niya ng witness protection. Pero doon naman, nung physical na nagsasalita siya, ayaw niya naman. So isang simbolo lang ho yun, mga kababayan, na yung mga sinasabi niya, hindi niya o yung mga binasa niya o yung sinasabi niyang affidavit ni Gutesa, hindi niya alam kung ano yung nilalaman. Basta turo lang, basta masabi lang na si Martin Romualdez ang pinaka-mastermind dyan. Pati nga ho yung mga pati nga po yung mga tawag dito? Yung mga maleta, di ba? Maleta, 46 na maleta, inakyat daw lahat, mga kababayan, yung maleta, Bernard Tabios, inakyat lahat yung 46 maleta, tapos 11 lang pala yung para dun daw kay Saldico at yung 35 sa iba naman idadalhin. Sinong gunggong ang mag-aakyat lahat nun? Tapos ibababa din, pagkabigat-bigat ng mga yun, kung totoo yung sinasabi nila. Di ba? Sablay pa. Pero ito, talagang ex-Yusek ng DPWH na. Manila, Philippines, former Department of Public Works and Highway Undersecretary Roberto Bernardo claimed that his alleged dealing with Senator Francis Escudero were not only limited to the latter's close president. Nabanggit pa nga yata dito yung isang club na lagi nilang pinupuntahan. Alam nyo ho, mga kababayan, kung bakit ko ibinabalik ito, baka makalimutan No? Baka makalimutan nung ingay ni Kiko Barsaga Baka matakpan ho Sabi ni July Me in Paris, 162 Sir Mark, salamat po. Bakit hindi niya tanungin ang kanyang sarili? Siya iba pa ang isasagot. Mahiya ka naman. Chismis, sabi ni Camilo Nubalta. In his sworn affidavit, read
before the Senate Blue Ribbon Committee on Thursday, Bernardo alleged that he delivered a 20% shared or 160 million cut from the 800 million worth of project to Escudero's friend and campaign contributor Maynard Ngu. Yung Maynard Ngu, kung di ako nagkakamali, yun yung may-ari ng bar. Sabi ni Barbara Crastituto, Mark Ramos, gusto mo mag-senador? Kung kaya mo, bakit hindi subukan mo? Wag na po. Mahirap po. Ang kinaayawan ko po, bilang isang mambabatas o bilang politiko, yung may pasok na 8 hours ko, ayaw ko yan. Masyado hong okupa sa oras natin yan, mga boss chief amo sir. No? Okay na po tayo din dito. Maglalaan tayo ng 1 oras sa pagbablog natin, makakausap natin yung mga sumusuporta dito sa ating channel. Ayos na po tayo doon. Tapos yung 23 oras, tambay na ho. Eto pa. Di ba? May mga resibo ho eh. Yung Maynard Ngu, maibalik ko, yun yung may-ari nung isang bar daw ho doon sa the port. Na Cork something yung pangalan. Cork Wine or whatever. May mga picture, may mga litrato. Si Chis Escudero na talagang close na close. Di ba, Sir Miko Boys at Julieta Uehara? Watching in Japan? Ayan pa, yung kay Inday Sara Duterte naman, isa din bumabanat. Kay Martin Romualdez, lahat naman din po ng issue ng mga yon. Meron naman din pong mga ebidensya na mismong galing sa Office of the Vice President. Mismong galing. Doon naman din po sa Department of Education. Diba? Kumpleto ng mga rekado. Bakit ho sinasabi natin, mga boss chief amo sir, na galing sa kanilang mga ahensya o doon sa mga OBP. Sila mismo ang nagpasa doon sa COA nung mga dokumento na yon, yung dokumentuhan. Dokumentuhan. Kunya-kunyarian ho na dokumento, mga kababayan. Biruin mo naman, yung mga resibo, Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Jugs de Asim na paborito ni Ma'am Aba. Mamaya, nandyan niya si Ma'am Aba. Yung pinsan ko, nandyan na din. Nakita mo ba yon, pinsan? Yung mga Jugs de Asim na mga pangalan ng mga resibo nila sa Department of Education. May mga tao na tumitindig, tumatayo, lumalabas na sinasabi, nakakatanggap sila ng puting sobre na merong laman na 25 to 50,000 daw ho, mga kababayan. Kompleto. Isa pa, doon sa impeachment ng Vice Presidente o ni Inday Sara. Naalala nyo? Lahat tayo pwedeng maging witness nun. Dahil malamang ako sa alamang, lahat tayo napanood natin yon. Yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo na si Martin Romualdez. Biruin nyo yung kagigil nila. Diba? Pero hanggang ngayon mga kababayan, naabot na yata ng 2 taon, hanggang ngayon po, wala pa din maipakita na ebidensya versus dito kay Martin Romualdez. Di ba, pinsan? Ilan mo ba gusto mong gawin natin pinsan dyan sa Singapore? Shout out sa'yo. Kompleto Ganito lang, sir. Give me on purpose. Ano ba to? Isa lang. Bakit i-produce ko ang problema? Yung bank account ni Rodrigo Duterte. Ito, yung awayan nila ni Trillanes. Naalala nyo? Yung gigil na gigil si Rodrigo Duterte kasi nga, ipit na siya dun sa Congress. Naalala nyo yun? Hawak ni Duterte yung mic, gustong ibato o ipukpok kay Trillanes. Kasi bakit? Pati po yung Congress kung hindi ako nagkakamali, si JJ Suarez, yung nagsasabi na, Ginoong Pangulo o dating Pangulo, maaari na po ba natin pirmahan itong waiver para mabuksan yung bank account? Doon na nag-init ang ulo ni Duterte. Lahat ng po na yan, mga kababayan, tingin ko mabubuksan, mauungkat, lalo na po dito sa isinusulong o sinasabi ni Ombudsman Romualdez na uumpisahan, buksan, bulat-latin at ipakita sa taong bayan ang mga salin ng mga politiko. At ang una nga po dyan daw, mga boss chief amo sir, walang iba kung hindi kay Inday Sara Duterte. Nakakapagod gumawa ng pinsan. Uy, buong community, pinsan.
Yun ho, mga kababayan. Anyway, alisin, iwanan ko na ito. Biruin mo yan, ito. Bago natin iwanan, sige, Naalala nyo ho, sila Ellen Tordesillas, nilalagyan nila ng pera yung joint account. Ayan, active, Sara Zimmerman Duterte, Rodrigo Roa Duterte. Ang ginagawa po ng mga netizen, mga bossing, nilalagyan nila, dinedeposituhan nila. Kasi kung pag dineposituhan mo yan, 100 o 500, pag pumasok, ibig sabihin ho, mga bossing, ano na yun, aktibo yung bank account na yun. Di ba, ma'am, pambansang nanay survivor? Aktibo yon. Hindi naman ho papasok yan. Sasabihin sa inyo agad ng teller, naku po, hindi po nag-e-exist itong bank account na sinulat nyo. Ayan pumapasok 500 tapos inulit pa. Kailan ba yan? Taong, saan ba? Wala bang date dito? Taon, April, April 28, 2016. Yan yung unang subok nila. Sinubukan ulit yan, mga bossing, last year ni Ellen Tordesillas. Kaya lang daw hindi siya kasing yaman nung kaibigan niya na 500 ang ilalagay. Siya daw, 100 lang ang inilagay niya. Pumasok! Ako mga kababayan, kung ako ang magmamay-ari ng bank account na yan at sinasabihan nila ako na merong mga pumapasok ng mga pera dyan galing doon sa mga drug lord, nako, ipapakita ko agad sa kanila yan kung wala naman akong itinatago. Pero syempre, kapag may tinatago ako, hindi ko ipapakita. Lalong-lalo na yung bank statement. Ano ko, bale? Di nayari ako.